So ayan, good morning guys, welcome back dito sa Claros Backyard Farm. So yung topic natin ngayong araw guys is sa tungkol po sa pagtatanim ng asola. So yung ituturo ko sa inyo ngayon guys is step by step kung paano ko tinanim yung asola namin. So bali ngayon guys is yung asola kasi namin is na butas po. So ngayong araw isa na lang po yung asola namin na walang butas, at saka natuyo na din po dahil sa sobrang init, at saka mahina na po yung tubig dito sa puso namin. So bali ngayon guys, ang gagawin ko po is aayusin ko po ngayong araw. So may iilan na lang akong buhay na asola dito, pero tuturo ko sa inyo guys kung paano siya ipaparamihin ulit. So bali guys, so meron diyang magtatanong kung saan ko nakuha yung asola. Na-order ko po yan guys sa Lazada. So nung in-order ko siya sa Lazada guys, sure naman yan na 7 days or 4 days, 5 days siya dadating. So bali yung tips ko sa inyo guys is mag-order po kayo ng tatlong piraso. So bali yung ginawa ko kasi guys is nagpa-order ako sa mama ko, ako mismo nag-order din ako ng isa, at saka nagpa-order ako sa kuya ko. So bali nung na-order namin guys is magkaiba po kami ng date na pinag-orderan. So bali yung kaya ko po namin ginawa yun guys kasi merong chance na isa doon sa na-order namin na dadating ng mas maaga. So kasi kapag meron doon guys na in-order natin ng iisang account lang yung gamit natin, sasabayin po yun ng pack ng seller. So bali kapag na-delay po yan guys ng aabot po ng 7 days, mamamatay na po yung asola. So bali doon guys, sa ginawa naming proseso is meron pong isang tab doon na may buhay po, na iilan lang din na asola. So bali yung ginawa ko guys is bilang newbie sa pagtatanim din ng asola, wala akong idea, nagpanood po ako ng isang tutorial sa YouTube. Pero nga lang guys, ang kakulangan doon is hindi po na explain sa YouTube kung saan ba dapat i-set up yung asola natin. Kasi guys, yung struggle ko din nun is nilagay ko siya sa lilim na lugar. So bali yung gusto pala ng asola guys is yung na sisinagan siya ng araw ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. So ayan. So bali ayaw niya na guys yung 11, yung sikat ng 11:30 or 11 to 12 or hanggang alas 3. So bali sobrang init na kasi nun guys, kaya namamatay po yung asola. So bali yung kamalian ko lang kasi dati guys is alas 7 to hanggang alas 8 lang yung sinaga ng araw sa asola ko. So bali yung nangyayari guys is sobrang bagal dumami. So nung nailipat na namin siya guys, dahil nga po naka-recover na din yung tinanim namin asola, dito namin yun sa Manukan, banda namin sa baba namin tinanim, nasisikatan siya ng araw ng alas 7 hanggang 10:30. Yun guys, biglang dami po, sobrang ilang araw lang dumadami po kagad, at depende din yun guys sa pag-refill po ng carabao manure or cow manure. So ayan guys, and then yung tips natin dyan guys is syempre yung una-una yung gagawin is bago po kayo magtanim ng asola, wag po kayong mag-order sa Lazada na wala pa kayong set up na asola pan. So marami din yan guys sa Lazada. So iba't ibang size yan yung nandyan sa Lazada. So bali yung tips ko sa inyo guys, kunin nyo po muna or bilhin nyo po muna yung maliit na asola pans, para po kapag minsan kasi guys sobrang lapad din ng asola pan natin is namamatay din po yung kapag in-order nyo po. Pero kung merong available sa inyo guys na nagbebenta ng asola, mas maganda po guys, kasi fresh yung asola nyo, hindi po mamamatay yun, kasi nga po kaka-harvest lang din po sa nakunan yung farm. So yung sa aming case kasi dito guys is wala po talagang nagtatanim dito ng asola.
So no choice kami kundi mag-order online. So marami din namang seller dyan guys na nagbebenta. So yung piliin nyo na lang isa yung mismong secured yung packaging para po hindi po madurog yung asola. So bali pwede naman kayong mag-request dyan guys na ibalot na maayos. So bali dito guys, after nyo po ma-set up yung asola pan, pangalawa po niyan, isang gagawin nyo po isa, syempre lagyan nyo na po ng carabao manure or cow manure at saka lupa, sayan. Then after nyan guys, isa syempre meron ding magtatanong dyan guys sa atin na kung pwede ba yung dumi ng manok. So basis po guys sa mga nabasa ko sa mga YouTube channel din na nagtatanim ng asola, isa pwede daw po, pero kasi guys sa akin hindi ko po maisa-suggest yun kasi hindi ko pa kasi guys na try. Mahirap naman magsabi tayo ng oo kung hindi naman natin na try. So bali yung akin lang talaga dito guys isa carabao manure at saka cow manure po, yan lang po yung ginagamit ko, at saka sobrang effective at sobrang bilis po dumami. So yung iba naman guys isa yung ginagamit isa artificial fertilizer. Hindi ko lang din alam guys kung effective po yun, pero mas maganda kasi guys yung organic, kaya nga tayo nagtanim ng asola para po semi-organic yung kinalabasan ng egg production ng ating mga manok. Pero kung gagamitan po natin ng artificial fertilizer yan guys, bale yung pinakain lang din natin asola isa hindi na din po matatawag na organic yun, kasi nga po sa artificial fertilizer din po yung ginamit natin. So mas maganda guys isa carabao manure para po napaka-organic po yung pagtanim natin. So bali guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano natin gagawin yung ating pagtanim ulit ng asola. So bali kukonti na lang yung asola natin, at syempre sa next video pa yung update natin para po sa result na ginawa natin ngayon. So stay tuned lang guys, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung ano po ang sitwasyon ng asola pan natin, at saka tatanim natin yan ngayon guys. So ayan guys, bago po tayo magsimula, syempre magpapakita muna tayo ng pruweba para po ay syempre maniwala po kayo na talagang nakapagparami po kami ng asola. So ito po yun guys, yung asola namin dati na sobrang tataba, ngayon po ay nawala na po dahil nga po isa nabutas po itong asola pan namin. So bali mas maganda guys kung may budget kayo, gawin nyo na pong semento para po ay hindi po mabutas. So bali lagyan nyo lang po ng drainage. So ayan guys, yung patunay na nakapagtanim po talaga kami ng asola at nakapagparami din po kami nyan. So ayan po guys, ang tataba po nyan. So bali ngayon guys, start na tayo. So bali guys, start muna tayo dito. Nag-tricycle na po ako kasi para po mas madali, kasi medyo malayo din po itong pinagkukunan namin ng carabao manure or cow manure. So dito kasi guys, marami ditong nag-aalaga ng baka, kaya po dito tayo kukuha. So bali dito guys, isa yung kukunin po natin yung tuyo na po. Wag po yung medyo mabasa-basa pa po, kasi nakakasama po yun sa asola natin. Kasi kapag puro basa po guys, or baka isipin nyo para lumubog agad sa tubig, masama po yun guys sa asola. Kaya mas maganda talaga guys yung tuyong-tuyo na po para po mas madali siyang madurog. At saka natural lang po yan guys na lilitaw po una sa gagawin nating asola pan. Kapag nilagyan natin ng tubig, natural lang po yan na lilitaw, kasi nga po hindi pa po siya nag-a-absorb ng tubig. So bali ganito po guys, so yung kukunin natin na cow manure para po ito po kasi guys sobrang tuyo na ito. So ganito po yung example guys. So ayan, ganyan, pwede na yan. Ayan guys, so ito pwede na to guys. Ito guys yung pinakamaganda guys.
So bali dapat guys yung pipiliin natin isa yung sobrang tuyo guys, kagaya po nito. So ayan po guys, kapag pinisil nyo po guys, isa nadudurog po kagad ng pinong-pino. Isa yan po yung isang napakagandang sinyalis guys na madali po siyang madurog para di po tayo mahirapan sa pag dudurog mamaya. At saka kapag durog na durog kaagad kasi yan guys, isa kaagad po yung lulubog sa tubig. So ganyan guys yung tips ko sa inyo para po ay hindi po kayo mahirapan or hindi kayo matagalan sa pagbababad ng Carabao manure para lumubog lahat. So ayan guys, dapat yung kukunin nyo yung tuyong tuyo. Ayan, so bali guys, ito lang yung kukunin natin. So ayan, konti lang yan guys kasi maliit lang din yung asola pan natin, kaya hindi tayo kukuha ng marami. Bali kapag nakabili na kami ng asola pan, tsaka tayo dadagdag ng Carabao manure. So bali gagawin natin dito guys, ano lang po natin ito, dudurugin. Pagkatapos ilalagay na natin sa asola pan, tapos lagyan natin ng lupa, tsaka lagyan ng tubig, and then pwede na natin taniman yun guys. Yan, pasok na natin sa tricycle. So bali guys, nandito na tayo. So ito po yung nakuha natin kanina. So bali gagawin natin dito guys, dudurugin lang natin. At saka naka-start na din ako guys ng patubig dito sa ating dating asola pan. So bali yung mga nakikita nyo yung dumi guys, dati na po yung Carabao manure, pero dadagdagan lang natin. Kung makikita nyo guys, ito po yung dati naming asola na ngayon ito po asola po yung dati. Yan, asola yan, pero namatay na dahil natuyo. So ayan, Carabao manure po yan guys. So ayan, makikita nyo guys, ayan may lupa na kasama at saka Carabao manure. So ito po yung dati namin na asola pan guys, kung makikita nyo naman. So ayan po yung nabutas, at saka ito po, ayan. So bali ipapakita ko na lang guys yung dating itsura nitong asola pan. Sobrang dami na nito guys, matataba po yung asola namin dito, pero ngayon dahil nga nabutas, nag-stop muna kami ng padami ng asola. So balak ng papa ko gagawin na lang semento talaga para hindi na mabubutas. So bali sayang din itong pad na ito guys, kasi sobrang lapad dito guys. Yan, sobrang lapad nito guys, pero hindi ko na talaga kayang maayos pa. So bali ang gagawin ko na lang dito yung mga yung mga Carabao manure at saka cow manure, ilalagay ko na lang dito para makadagdag. So bali ito guys, ang gagawin ko dito ito kasi yung walang butas. So ito yung lalagyan ko muna ng asola plants para po dumami ulit, at saka tayo mag-a-add ng ganito para po meron na tayong tawag dito, para meron na tayong panimula ulit. So bali kung makikita nyo dito guys, so bali hindi na ako bumili guys ng asola plants, dahil nga po meron namang buhay dito guys. Kung makikita nyo guys, meron pang buhay dito. So bali ito na lang yung gagawin kong panimula ulit guys, para makita nyo naman kung gaano ka-epektibo yung gagawin natin na pagbuhay dito sa mga asola natin. Kung makikita nyo dyan guys, meron pa yan, pero sobrang kakaunti na lang yan guys. Pero aabutan ito ng 2 linggo bago talaga parami sila, kasi sobrang konti nila guys. So ayan, so bali nililinis ko na lang dito guys. Ito kukunin ko na yan ito. So bali kung mapapansin nyo guys, kailangan po talaga natin merong ganito guys. Ito, so ito guys, hindi po ito protekta para sa init. Ito ay protekta po para sa mga nahuhulog na mga dahon. Kasi guys, kapag marami na asola nyo, pagkatapos ay nalaglagan ng dahon guys, namamatay po kasi hindi naiinitan. So bali kailangan ito guys, sa umaga kailangan
At kasi sa waga guys, 'di ba, terk yung araw. Subalit time check tayo ngayon is 11 na, pero hindi na sila nasisikatan ng araw. Subalit dito ko sila pinesto guys kasi kailangan ng Azolla is kailangan nila ng alas 7 ng umaga, nasisinagan sila ng araw. And then hanggang 10:30 hanggang 10:30 yung na kailangan nilang sinag ng araw. And then pag 11 isa yung ginagawa ko, kaya dito ko pinesto ay hindi na sila nasisinaga ng araw. Bale, based on my experience guys, isa sobrang epektibo ng ganong na pamamaraan na 7 to 10:30 sila nasisikatan ng araw, and then 11 is hindi na sila nasisikatan ng araw. Kasi guys, kapag babad po yung Azolla natin sa init ng araw, namamatay po sila. Kailangan guys, limitado lang din yung nasisinagan sila ng araw. So kagaya dito guys, ito is magandang spot para po lagyan ng Azolla. So kaya dito ko talaga nilagay yung Azolla pan namin. Pero yun nga guys, hindi naman sa amin yung lupa na ito, kaya may chance din talaga na in the near future or sa hindi matatapos yung year na ito, maililipat na namin ni Papa ito. So ayan, so bali para makatipid din tayo ulit sa patuka ng manok, bubuhayin natin itong yung Azolla pan natin. So sa kasamaang palad guys, ito lang yung walang butas. So bali papakita ko sa inyo guys kung paano magtanim ng Azolla. So ito guys, kung mapapansin nyo, nilalagyan ko na siya ng tubig. So bali hanggang dyan lang yan guys. So bali kailangan meron ding drainage guys, kasi yung purpose niyan guys, yung ganito, yung purpose po niyan is kapag diba stuck dito yung tubig, ang purpose po niyan guys kapag umulan, para hindi po mapuno at matapon yung Azolla natin. Kasi once nga na wala po yung drainage, aapaw po yan dito guys yung tubig. Kung aapaw po dyan yung tubig guys, ang posibilidad po yung lahat ng Azolla na nandito sa loob matatapon sa labas. So ang importante nito guys, yan yung drainage na yan, para dyan lang lalabas yung tubig, hindi na aapaw. So ganyan yung purpose niyan guys. Kaya kagaya din doon guys, kung makikita nyo merong net doon, yun ang drainage nya. So ganyan ang gagawin nyo guys. Then latag lang kayo nito ng pa-square, and then lagay kayo ng drainage. Ganyan lang guys, para hindi matapon yung Azolla sa labas. So bali kapag na-reach na ng tubig yan dyan, papatayin ko na tong tubig guys. So bali ito lang din yan, galing sa bahay po to. Yan. So bali kapag kita nyo guys, yan, konti na lang yan guys. Ayan So bali yung lumilitaw na yan guys, dati po yung Azolla. Yan, dati po yung Azolla guys, na namatay dahil natuyuan ng tubig. Ang dami nito guys dati, pero ngayon namatay na sila. So ayan, hindi namatay dahil sa hindi tayo marunong mag-alaga, kundi dahil din sa natuyuan tayo ng pond. So bali ito guys, halos lahat ito dito Azolla po yan, yung mga lumilitaw Azolla po yan. So hahayaan lang natin yan dyan, lulubog naman yung mamaya kapag na basa silang lahat ng tubig. So ayan, dadagdagan na natin ng Carabao manure at saka lupa guys. So ayan, nadurog na natin guys yung ating nakuhang Carabao manure. Ayan, so malapit na mapuno guys. So bali dudurugin ko na lang ito. So bali sa pagdurog nito guys, ganito lang po yung paraan ko para mas madali. So bali wag na nating ilabas guys yung Carabao manure ng isa-isa. So bali hahayaan lang natin sa loob ng sako at saka pupukin lang natin guys ng kahoy. So bali after nya madurog ng pino guys, pwede na po yung ilagay sa Azolla pan natin. Siguraduhin nyo lang po guys na halos lahat po madudurog, kasi hindi naman natin mape-perfect na nadurog lahat, pero dapat po guys yung halos lahat po durog po talaga, dahil para hindi po kayo mahirapan sa pagbabad
Carabao manure kasi kapag binabad natin yan guys, medyo matatagalan tayo kasi nga aantayin natin na lumubog yung Carabao manure sa ilalim ng tubig. So ayan, kasi kailangan yun guys na lumubog muna sila bago natin ilagay yung asola natin. So ayan guys, tapos na natin ng adurog. Pasensya na kayo, medyo hinihingal pa ako. So ayan, pwede na po yan guys. So ayan, subali hindi naman natin perfect ng durog lahat yan. So after nito guys, syempre ilalagay na natin dito. Direkta na natin yan dyan. Lagay na natin. Ikakalat na natin guys para mas sigurado po na equal po yung malalagay natin na pataba. So bale ito guys yung sinabi ko sa inyo. So meron talagang lilitaw dito kasi hindi pa sila nabasa ng tubig. So bale ayan. So after naman yan mabasa guys, lulubog ng yung mga yan. So ayan. Bali kakalat na natin guys. So bali ganyan pong itsura nya guys kapag kakalagay lang. Pero wag kayong magalala guys dahil yung asola natin dito na natira isa mabubuhay po yun. Kasi hindi naman yun sila na tambakan ng ano na guys, ng manure. Bali andito yan sa gilid, sa mga gilid-gilid yan guys, hindi yan matatambakan. So kagaya nito guys. Yan siya. Hindi po yan natatambakan. So ayan sila. Yan sa gilid. Kahit konti lang guys yung matira dito. Sigurado kakalat pa rin yan kasi sobrang dali lang dumami ng mga asola. So bala yan guys, siguro mga bukas pa ito guys lulubog. Ayan, so bali yung matitira na nakalutang dito guys sa bukas kukunin natin. Pero maya maya nito guys sigurado ako lulubog na din yung iba dito. Magkakaroon na din ng space yung asola natin. Kasi hindi naman sila yan mamamatay. Dito lang yan sa gilid. So ayan guys, after natin malagay itong cow manure or Carabao manure man ang nilagay nyo guys, after nyo malagay yan guys, susunod na natin yung soil o kung naman lupa. Ayan. Yung mas okay guys yung kukunin natin sa matabang lupa. So ayan, or basta kahit anong lupa guys, basta yung sa tingin nyo magandang panlagay dito, kasi yung sa amin lang din dito lang din namin kinukuha. Bale andyan, dito lang din namin kinukuha. So ayan guys, so bali nakakuha na tayo ng lupa at medyo ayan nag-space na nga yung ating lumubog na po yung ibang Carabao manure. So bali nakakuha na din tayo guys ano. So ito po yung nakuha natin. So ayan, konti lang po yung kinuha natin guys. Ayan, pakita ko pa sa inyo. So ayan, ayan po yung lupa na nakuha natin. So bali ilalagay na natin yan guys. So bali yung itong mga dahon-dahon guys, kukunin pa natin yan. Bali para mas madali guys, ilalagay natin dyan. So bali kapag lumitaw tsaka natin kunin.
Ito po yung sinasabi ko sa inyo guys, ano. So kapag nagtanim tayo ng asola, isa itong Carabao manure or cow manure, isa lilitaw po talaga. So bali, bago po kayo dapat guys umorder sa Lazada, or kung meron mang bumibenta sa inyo ng asola diyan, isa dapat po guys is unahin niyo pong mag-set up ng asola pan, dahil po isa medyo matatagalan po ang paglubog nitong ating cow manure. So, bali ang ginagawa ko dito guys, dapat po talaga ito, kung hindi dahil lang dito sa mga natira natin na asola, is dapat po ito guys, isa 3 days po bago po lagyan ng asola, para po lubog na po lahat itong mga Carabao manure, para po diretso na lang po padami yung ating mga asola. Pero sa case ko nga kasi ngayon guys, merong ang mga natira-tira dito sa gilid na mga asola, so bali yan na lang yung papadamihin ko guys, at hindi naman yan mamamatay. Kasi kung halimbawa sa inyo guys, nag-start pa lang kayo, hindi nyo pagamay, mahihirapan po kayo kung mamamatayan lang po kayo ng asola, sayang naman po yung pera nyo. So bali ito kasi sa akin guys, ito po ay tested ko na din po, at syempre ako po mayroon na rin po akong experience sa pagtatanim ng asola. So medyo madali na lang po sa akin ito paramihin. So bali ayan, unti-unti na din itong lumulubog guys, kaya magkakaroon na din ng space yung asola, kaya ayan, makakaunti na din sila ng recover, at saka makakapagparami na rin sila. So bali mag-a-update din po ako sa inyo guys pag dumami na ulit yung asola natin, at syempre bablog po natin yung pagpapakain sa ating mga manok ng asola. So ganyan lang po kadali guys yung tatanim ng asola. Syempre hanggang dito na lang po yung video natin, at sana po nakatulong po sa inyo yung ating munting tips, at maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta dito sa Claros Backyard Farm. And then sa mga bagong viewers, ayan, so kung kayo din po ay mahilig sa pag-aalaga ng manok, at saka syempre kung nakatulong po sa inyo yung tips natin ngayon, ay huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe, at hit nyo po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod nating video. Ayan, so marami po tayong ituturo sa inyo guys sa susunod na mga vlog, at syempre sa Friday magsisimula na din tayo ng pagbablog tungkol sa ating 45 days, yung mga tips natin sa 45 days sa mga gusto ding magsimula. So ayan, i-share natin yung mga idea natin dito guys. So hanggang dyan lamang po guys, maraming salamat po sa suporta. Happy farming, at God bless po sa ating lahat.